Hi! Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao, at saka sa iba't ibang panig ng ating mundo. So, kamusta na po kayo? Naalala ninyo noong umpisa ng buwan, tayo ay medyo hindi tayo nakakapunta sa ating mga sementeryo, tapos yung ating paggunita sa ating mga mahal sa buhay na nasa kabilang level lang na existence, no? Nandiyan lang sa tabi-tabi, ay hindi natin nagagawa yung ating nakagawian na pumupunta tayo doon, nakikita natin yung ating ibang mga loved ones, nakakapag-usap tayo sa ating mga pinsan, mga tita, tito, yung mga ganyan habang nandun tayo at nagtitipon-tipon around our beloved yung mga departed ones. Sa mga naalala ko kasi yan yung pagdating ng Halloween, meron yung mga special na mga handa-handa, may gumagawa ng suman o ibos, yung mga ganong mga pagkain niya na uso noon eh. Pero, syempre, since meron tayong pandemya ngayon, na-restrict yung ating mga movement. Kaya ayan po ang ating we have to be flexible. Yan. So, kamusta po ngayong umaga? Alam ko maraming excited kung sabi ko kasi may part 2 and part 3 di ba? Alam ko maraming excited sa aming pag-uusapan ngayon. Kaya good evening muna sa lahat ng ating mga nasa good morning, yung mga nandun sa Paris, yan. Kasi nasa umaga sa kanila. Nasa Amerika, madaling araw. Yan. So, kamusta po kayo? Nasa Canada, nasa umaga na rin sa kanila. At sabi mo, nasa Middle East, well, hapon sa kanila ngayon. Kamusta po kayo, mga taga Melbourne, yung aking inaanak, kinasal nitong si Marik at saka si Juan, ayan, ay kinasal nitong nakaraang linggo. Yan. So, ito itong linggo lang nga ito. Kinasal sila at naway maging masaya kayo, mag-ipon kayo, sabihin yung ayusin ninyo yung ganda ang bahay po niya. I can hardly wait to go. At doon daw ako magsistay. Yes, of course. Yan. Yan ang inaanak kong isa. Alam nyo actually, yung buong pamilya na yan ay best friend ko po sa Melbourne, si Marisa Vedar, Marisa Mirabueno Vedar. Ang mga anak niya ay halos lahat yata anakin ko na yata sa kasal. Mula sa panganay, ito yung gitna, ay yung bunso wala pa. So, lahat yan inaanak ko sa kasal. Yun. Parang making up for time ba? Yan. Ako naman ang ginawa ni Ninang. Anyway, magandang gabi ulit. Kaya sit back, relax, makinig, tumawa, matakot ngayong gabing ito. Iyon. So, sino ba ang kasama ko? Of course, ang aking mga kaibigan. Alam niyo, sa totoo lang, itong mga friends ko, friends sila ni Don Munoz, who happens to me, my college best friend din, no? Taga-UST si Don. Pero may dalawang sets ako actually marami nga ako friends, pero may best friend ako sa UST, may best friend din ako sa aking mga classmates sa Ateneo. So, sila, although sabihin mo kailan ko lang sila na-meet, syempre taon na rin binilang, no? Pero yung closeness namin, parang extension sila ng aking kaibigan. Anyway, yung pag-uusapan namin, kaya kung bakit sila laging guest sa akin, kasi naniniwala po ako na sa kakayahan nila na pareho kami ng wavelength, nagkakasundo. Hindi yung sabihin mong may isang masyadong supernatural ang dating, tapos eto ako, nandito ako sa bumabanda sa gitna, tapos ito na ibang level. Mas maganda makipag-usap dun sa taong pareho kayo ng wavelength. In short, alam niyo yung pinag-uusapan ninyo. At saka yung training, yun ang importante po sa akin, na yung training, pareho kami. Para hindi kami nagkakasalungat, hindi kami nag-argue on certain points. Kasi we have the same, sabihin mong, background at saka same din yung foundation na aming tinatayuan. Anyway, kasama ko po ngayon, again, walang iba kundi si Chiki Martinez and May Seracarpio. Yes! Magandang gabi. Yan. Hello, good evening. Hello, Magandang magandang gabi sa lahat.
Natatawa ako sa kulay natin. Sabi ko sa lighting, yung isa naman maputi. Ito naman si warm. Si May naman pa-warm. Ako naman, nasa gitna. Cool. Yeah. Pero nakakatuwa tayo. Anyway, alam nyo kasi si Chiki, again, is the dispatcher ang tawag or director sa Spirit Questers. No? May nagtatanong how to join. Sabi ko, wala na po ang Spirit Questers. Oo, na-disband na. Nag-disband na. But, pwede kayong matuto. Meron, ang dalawang yan, meron pong academy, no? So, pwede silang, ang dami kasing tatanong. Sabi ganun, Mr. gusto namin magpaturo. I want to be your apprentice. Ang sagot ko, hindi ako nag-apprentice. Sa totoo, aral muna kayo kay May. Yan. Si May po, at saka si Chiki, may finound na isang, it's PAINT, no? Philippine Academy of Intuitives, no? So, yung kanilang kanilang academy, lahat po ng klase, like, you can start with ESP, you can start with developing your ESP, may healing, and everything nandun po. Sa akin po kasi, I will in time teach. But sabi ko kay May, yung advance na. Sabi ko, May, pupukin mo, paluin mo sa puwet, yung habang No. Honestly, kasi I will teach you the way I was taught na mahigpit po ang teaching sa akin. Many think kasi na alalayan mo all the way. Hindi hindi, di ba? Intuition is you will give them the framework and then they have to develop it on their own. Yes. Di ba? True. Kasi hindi mo pwede sila step by step kasi may kanya-kanyang abilidad eh. Yes. Yung iba from step 1 tumatalon sa step 5 marunong na eh. Yung iba talagang kahit anong push mo, kailangan dumaan talaga sa 1, 2, 3, 4. Diba? So we're not saying na hindi sila magaling, but they really have to learn on their own. Diba? Kaya andyan po si May, magiging patient si May. Number 1, yung pinaka-importante po matutunan ninyo, yung shielding, defense, psychic defense. She can teach that yung unang step. Pagka nandun na tayo sa pagiging, yung lalaban na, warriors and everything, I will teach you the secrets. Nasa advanced level. Kapag kayo ay meant to be na to do some work na kakaiba. Kasi may mga secrets, may trade secrets po yan, na ituturo ko kapag talagang kaya na ninyong gawin yung primary. Kasi, how can you protect yourself kung hindi mo alam yung basic? Lagi sila kasi gustong tumalon, May, no? Gusto nilang tumalon agad sa alam na, no? Yun din ang sinasabi ko, Ate Star, eh. How can you, sasaba kayo sa gera, sarili nyong energy, hindi nyo pa ma-master and ma-manage. If you can do that, huwag kang sasabak. Anyway, going to our topic, kaya nga sinasabi ko, inumpisahan ko ng pag-aaral, no? Kasi, mahalaga yon dahil kung talagang meron sila na experience, hindi naman because na gusto nila matuto. Halimbawa, na-experience na yung mga ganitong mga bagay. Kailangan first and foremost is learning yung proper defense, no? Which we will be talking about it as we go on. Pero ngayon, alam mo, gusto ko muna sila matakot at matuwa. Gusto kong takutin sila at yung matutuwa sila sa pag-uusapan natin. Okay. So sabi ko nga, yung totoong multo experiences, both good and bad. Yeah. So I will give the floor, halimbawa yung experiences natin, halimbawa kasi sila, they operate as a group, di ba? So Chiki, ikaw mag-umpisa, bigay ka ng, kwentuhan mo kami ng mga experiences mo sa Spirit Questers, nung mga, sabihin mo na lang yung mga kakaibang experiences ninyo, yung seryoso muna, yung mga nakakatakot. Yan, kwento tayo. Sige, ikaw mauna. Hindi, ang hindi ko makakalimutan na isa sa mga matitinding quest na napuntahan namin was yung we encountered a fallen angel. So, ito yung isang grupo kami na pumunta pero pinaghati-hati kami. Isang bahay lang to. Yung bahay katabi ng chapel ng village. Contrary dun sa mga sinasabi ng iba na safe yung chapel pag
sa mga negative spirits. Hindi eh, kasi pag wala ng tao, 'di ba pag nagpupunta ka sa chapel, lahat ng sama ng loob mo, lahat ng galit inilalabas mo doon. Nagiging stuck doon yung negative energy. So yung energy na nanggagaling doon sa chapel, nag-transfer sa bahay kasi katabi niya. So yun yung pinuntahan namin kasi marami ng physical manifestations, nagkakasakit din yung mga tao sa bahay. So pumunta kami doon. So, nag-scan kami, yung sinasabi nga natin na iikutin mo yung bahay pero hindi ka muna magpapakuwento dun sa may-ari ng bahay. Although ako yung may alam kasi ako yung nag-dispatch nung grupo. So, hindi ako kumikibo. And then, nung nagkausap-usap na yung grupo na ano namin na meron dito, may isang maitim na energy na entity dito. So, hinati-hati na yung grupo. So, merong mga nasa sala, kaming mga 6 kami na senior questers na nandun sa isang kwarto na kasi nandoon yung entity na yon. So kami ang kumausap. Nung kinakausap namin yung entity na yon, may sumisigaw sa amin, may umiiyak. Yung mga nasa labas walang naririnig. Hindi kami naririnig. So humihingi na kami ng tulong dahil nga may mga sinasabi nating na nasa psychically attack na kahit na nandun kami, hindi kami naririnig. So ang ano nun is kami dapat yung umayos nung kami yung makikipag-usap sa kanya. Ang isang maituturo ko pag sinasabing fallen angel, hindi siya yung parang sa exorcist na harapin mo. Ang fallen angel kasi ang sinasabi sa aming training, meron pa rin siyang qualities ng being an angel. So andun pa rin yung intelligence, nandun pa rin yung kung yung parang in awe ka pa rin, yung meron pa ring aura na gano'n. So pag nakikipag-usap siya, ang titirahin niya sa'yo yung mga kahinaan mo. Yung halimbawa, during that time kakabukas lang ng school namin. Pinakita niya sa akin dun nasa circle kami, pinakita niya sa akin na nasusunog yung school. Tapos sinasabi niya, anong gagawin mo? Anong magagawa mo? So, ganun siya. Tapos meron kaming isang quester, si Ray, very time, basta maano siya sa time. Ang ginawa sa kanya, parang pinakita sa kanya na delayed lahat, basta parang time warp. So, yung lahat ng kahinaan nyo, lahat ng kahinaan nyo, yun ang titirahin niya isa-isa. So, yun yung quest na nakakatakot sa amin kasi nagbibigay siya ng riddles, Miss Star. Bawat isa sa amin, kailangan may sagutin mo yung riddle niya. So, nung nasagot na namin lahat ng riddles niya, dun lang narinig nung mga nasa labas ng circle, nasa labas ng kwarto, na tumatawag kami sa kanila, tinatawag namin sila by name, wala silang naririnig. As in, nung hindi namin masagot yung riddle, humihingi kami ng tulong sa kanila, hindi nila kami naririnig. So, kami yung sumagot nung mga riddles. That's the only time na narinig kami ng mga tao sa labas. Ayun. So, nung natapos na, So, it means na break nyo na yung, kumaga, may spell ka, binrake nyo na, dun lang kayo narinig. Oo. Tapos ang ginawa nila? Nag-prayer. Inikutan nila kami and nag-pray. Yun. Gulat na gulat sila kasi pag open nila ng kwarto, mga nakatumba kaming lahat in a circle. So sinasabi namin, ba't hindi kayo lumalapit? Kanina pa kami tumatawag sa inyo. Sabi nila, wala kami naririnig. Hindi namin kayo naririnig. Chiki, sa mga ganito ba, mahalaga na iisa lang ang paniwala ninyo sa faith nyo? Halimbawa sa relihiyon, nagiging balakid ba? Like sabihin mo nga yung prayer and something, no? Like for example, nag-quest na ba kayo na iba-iba mga relihiyon nyo? Oh yes! Kasi ang mga questers naman, hindi lahat Catholic, hindi lahat... Okay. So may atheist pa nga kami, Ate G. Anong ginagawa niya? Ano ba atheist? Kasi nga, if we're talking about faith, paano yun? Yung iyon, nung pumasok siya sa quest,
talagang hindi siya naniniwala na mayroong divine, merong nasa taas na siya yung dapat nating ano no. Pero unti-unti siguro in his yung experiences na experience niya with us, medyo kahit papaano pero pag mga quest na ganun, hindi naman siya very vocal na parang ba't kailangan mag-prayer? But hindi, nakikiano siya. Kasi since it's a group, Tahimik lang. Oo. oo, pero ang gusto niya kasi, ang maganda nun, gusto niya kasi makatulong. So kahit na iba yung religion ng iba, yung iba hindi rin naman ano eh. Yung, may mga fundamentalists nga din eh, ng mga Christians eh. Okay. Si Jeff pumasok sa quest na atheist. Atheist. Yung asawa ko. Hindi ba parang mahirap yun, May, na atheist, and you have to explain to them the concept, no, of having the supreme, and then ito yung nandyan sa kabila, andito tayo. Kasi parang, hindi ba ang tanong niya, bakit nag-e-exist yung mga yan supposed to be when we die, hanggang doon na lang. So, di ba may ibang, yun yung ganun ang paniwala ng atheist, di ba? With Jeff naman kasi, dati naman kasi siyang religious na naging atheist lang siya. Parang because of a decision, I don't know, before we met. But then, di ko na kailangan explain kasi through experience. Yes. Then, nung time na bago siya nag-questor, nagde-date pa kami noon, inaano niya ako, di ba, hinahatid-hatid niya ako sa mga quest. Tapos nagiging curious siya yung mga ginagawa hanggang na naging questor na siya. Na-experience siya on his own. Oo. So, hindi mo kailangan explain eh, kasi na same experience kayo eh. Yun yung maganda pag sa hindi, quest. kasi doon mismo sa experience mo makikita na, there is a supreme being. Meron talaga, lalo na pag nagtawag na tayo ng mga guides natin, yung mga spirit guides natin, doon mo makikita na meron. Meron talaga. So, kahit wala yung paniniwala sa kanila, makikita nila, kumbaga parang may witnessing na nangyayari. On their own. No witness on their sila. own. Oh, I see. Okay. Sige. Sa'yo naman, may ano yung kwento mo na unique din sa iyong yung mga ganyan o kwento mo sa pag ikaw naman kasi isang grupo lang naman kayo, pero syempre hindi sa lahat ng pagkakataon nagkakasama kayo, Chiki, ni May, di ba? Kasi kwento ka naman, May, no, sa iyo din. Sige, ito yung medyo famous to among the Spirit Quester Circle. Ang tawag namin sa kanya hotdog quest. Ang case nito is this was before Ondoy, and then yung case na to ay isang tikbalang na actually mga 3 na yung driver daw na allegedly na kinuha or pinatay. So nung pumunta kami, hindi nila alam kung natikbalang yun in the beginning. So meron lang kumukuha. Nung pumunta kami doon, yung tikbalang was nagbabalat kayo. Pwedeng magbalat kayo sila as demon. So may kasama kaming mga bago, yung observer, no, na person. Di ba usually nilalapitan nila yung mga babae na medyo maano yung sexual energy, no? Oo. So may nalipitan siyang isa na observer. Yung sinasabi namin observer, hindi talaga pa nag-train yon, nag-observe lang. Lumalapit sa kanya yung entity at sinasabi na, papatayin ko yung ganito mo, ganyan, ganyan, ganyan. Sinabihan niya ng hotdog ka. Hotdog ka, just try. Ganoon pa niya. So parang feeling niya, wala siyang takot. So nung nag-circle kami, usually nagpo-protection kami ng circle, hindi talaga kami napapasukan. But for some reason, siya muntik na kasi nga challenge niya yung entity. Okay. So just buti na lang nung nagsa-circle kami, as before pa lang kami mag-start, tinext ko na si Chiki, we need help. Sinabi ko na, so pinadala niya si Chris. Pinadala, sabi ko, we need help. Kasi ako yung parang team lead yung time na yun. We need secondary support. Ganyan. So in time, sobrang timing na nagningisay na siya, pumasok si Chris at parang sinara niya yung third eye para hindi pumasok yung end. So yun yung medyo, syempre parang as a team leader, obligation ko yun na wag siyang mapahamak, di ba? Pero because hindi siya naging truthful nung kami ay
nagdi-discuss ng scanning, kasi sa scanning yun yung ginawa eh. Hindi niya sinabi na nangyari yun. Na may na-encounter na siya. May encounter siya, although sinasabi ko na sa kanya, may nakita kong black entity sa tabi mo nung nag-scan ka. Ano yung nakita mo? Wala siyang sinasabi. Yun pala, yun yung ginawa niya. So, yan. Big learning yun. Oo. Never Yeah. challenge the spirit. Never More mock. Challenge an entity. Oo. Yun yung Oo. isa Or mga para kaya tawag namin, marami pang episodes doon nangyari sa quest na yon. Before pa lang kami mag-start, tinext ko na si Chiki, we need help. Sinabi ko na, so pinadala niya si Chris. Pinadala, sabi ko, we need help. Kasi ako yung parang team lead yung time na yun. We need secondary support. Ganyan. So in time, sobrang timing na nagningisay na siya, pumasok si Chris at parang sinara niya yung third eye para hindi pumasok yung end. So yun yung medyo, syempre parang as a team leader, obligation ko yun na wag siyang mapahamak, di ba? Pero because hindi siya naging truthful nung kami ay nagdi-discuss ng scanning, kasi sa scanning yun yung ginawa eh. Hindi niya sinabi na nangyari yun. Na may na-encounter na siya. May encounter siya, although sinasabi ko na sa kanya, may nakita kong black entity sa tabi mo nung nag-scan ka. Ano yung nakita mo? Wala siyang sinasabi. Yun pala, yun yung ginawa niya. So, yan. Big learning yun. Oo. Never challenge the spirit. Never More mock. Challenge an entity. Oo. Yun yung isa mga para kaya tawag namin, marami pang episodes doon nangyari sa quest na yon. Actually, ang ending kasi noon parang na-destroy, kumbaga parang against na talaga siya sa universal law, yung entity na yon, kasi sinasakop niya yung kabilang kingdom. So ang ginawa nung may dumating na angel, ang ginawa, na-destroy yung kingdom niya, naging water. Tapos paglabas namin, Ate Star, baha na. And then hindi namin akalain na, biruin mo, akala namin 1 hour lang yung seance. 4 hours, 4 a.m. na kami natapos pala. 4 a.m. in the morning. Nag-start kami 9 p.m. So, ganun na pala yung dumaan. Pero sa namin, sa experience namin, parang 1 oras lang kami na ganun yung feeling. Parang nag-time warp siya, ganun. Ganun So, din yun sa amin, yung yung sa Fallen Angel. 5 hours pala kami doon sa loob ng room. Hindi namin alam. Hindi namin napansin. Oo, may kwento ko sa ganyan. Yung susundutin ko yung fallen angel mo.
Okay. Alam mo yung fallen angels kasi, they come, spontaneous siya na, hindi mo alam kung saan sila pumupunta eh. Pero totoo yung fallen angel kasi sometime when I publicly came out in 2004, meaning publicly, I showed my face, no? Kasi meron naman akong guestings noon na nagpapasiluet ako, okay? Yung first time was in 2004. Tapos, noong 2005, doon ako talagang pinupukpok na ng ABS sa Panay Guesting. Noong 2005, I was with hindi naman group. Well, kasi sabi natin 2 or more is a group, no? I was somewhere in Quezon City. No? Anyway, ang experience ko naman is like this. May kasama ako na laging nag-a-Aramaic. Okay? Ayan, nangiti ka na. Okay, ganito. Di syempre, ako naman, syempre, I'm a psychic. Pag tinitingnan ko yung aura niya, habang nag-a-Aramaic siya, iba nakikita ko. Okay? Iba nakikita ko. Parang nakakita ako ng malapad na, kasi ang claim niya, kumukuha siya ng angel. Totoo, may nakita akong angel. Kasi may nakikita akong pakpak pero maitim. Maitim ang aura. So sabi ko, hindi ito angel. Kasi anything, pag sinabi mong angel na nasa liwanag, maliwanag. Kapag hindi maitim, ayun lang naman yung basihan. Tsaka iba amoy. Yun. Basta, oo, totoo yan. Ngayon, sa akin, nagduda ako. Hindi niya, syempre may cellphone sa tayo noon eh. There was a time na ni-record ko yung pag-Aramaic niya. Kasi each time na magme-meditate kami, after the meditation, he would sit down and assume that pose na, yun nga, sa lotus, half lotus. Tapos mag-Aramaic, ang haba mahaba. Ang ginawa ng lola mo, tinape ko habang nag-Aramaic. And then, yung mga kaibigan naman tayo abroad eh. Marami naman tayong mga kaibigan na nandun nagsa-study sa mga universities eh, no? So, nandun sa friend na nasa languages. Okay? I sent by email yung kanyang recording. Alam mo ba, pagbalik sa akin, ang sagot sa akin, tinawagan pa niya ako by long distance. Sabi, overseas call. Sabi niya, hey, sabi niya, tinawag niya ako by my first name. Do you know that it's interesting what you gave me? Kasi puti. It's interesting what you gave me. Sabi ko, what do you have now? Tinanong muna niya ako, sino daw ang nagsabi? Sagot ko, it's a person who claims that he can speak Aramaic. Tapos sabi niya, do you know that, ito yung message ha, teka. Naalala ko pa kasi, sabi niya yung translation, I am a fallen angel that is to bring doom and devastation. I come to confuse people's minds in the name of one and only God, which is Satan. Wow. Yun ang sinasabi niya the whole time. Well, it's marami pa kasi mahaba eh. Kasi when he was blabbing, it was merong good na mga 3 minutes yun or 5 minutes eh. Kung sa pag-recall ko. Kasi yung syempre mahaba eh. Yung marami pa siyang sinabi kasi yung inaano niya na parang inaano niya yung world ngayon na there will be doom, there will be destruction, people will be going against each other. Tapos mayroon pa nga daw, flesh will be eaten by flesh. Yung mga ganyan-ganyan pa nga. Yung alam mo yung sinaunang mga prophecies. Tapos at the end, hindi ko na sasabihin na name kasi it's pag nagbanggit tayo, hindi natin alam kung ikaw. Sinabi lang niya, I am ganito, the angel of doom. Talaga sinabi, in Aramaic. Sabi ko, is this pure Aramaic? Sabi niya actually, yung nga niya, may garbled eh. May iba pa ring langwahe. Pero yung pinaka-gist niya, Aramaic naman. Pero hindi kumpletong Aramaic. Baka Enochian. Tapos, sabi ko, pagka tuwing magme-meditate tuloy, hindi na ako sumasabay kasi ko kasama ko sa kasi pag sinabi mong gano'n, yun yung yung Aramaic na baka mamaya mo. Kaya pag nagme-meditate siya, hinahayaan ko na lang siya tapos mag-usok na lang ako after.
Oo, kasi may actually, sabi pa nga niya sa akin ng friend ko, yung puti. Sabi niya, I don't know if this pertains to you. Kasi may portion doon na may sinasabi na parang may pinatutunguhan siya na tao. That para bang wherever you go, you will be parang, ang term niya, makakasagupa ko yung mga kasama niya. Parang gano'n. Parang nagano siya that, mine daw is a losing battle kasi sila, yung marami sila na makakasagupa ko yung mga kasama niya. Ang sagot ko, ano ngayon? Sabi ko, hindi kita give upan. Yung parang gano'n. Para bang alam ba niya? Alam ba niya yung sinasabi, yung prayer niya, naiintindihan ng Or taong yun? china-channel niya? Or kinuha lang niya somewhere? Alam mo kasi ganito, he has been doing that for a lot of times. Ngayon, for me kasi, parang it's almost the same thing I hear again and again when he channels that. Until I stop nga, yung pagka nakaharap siya, I stopped already na, attending, staying with him during the time. Ang ginagawa ko, maalis ako, gumagawa ko sarili ko meditation, hindi na ako sumasabay sa kanya. Kasi ayaw kong makasagupa parang respeto na lang dahil magkakasama kami sa isang lugar. And he teaches pa meditation, ha. Kaya nga sabi ko, delikado yung mga naturuan nito kasi iba siya and then from that time on, I started to discover who he is. Na kapag meron kaming mga babaeng clients, no? Alam mo, iisa lang ang lagi niya sinasabi doon sa babaeng client na yun. Kaya nga sabi ko, I think this is a fallen angel na may influence sa kanya. Sinasabi niya lagi sa mga babae that we have a past life together as husband and wife. That's why parang kailangan ituloy natin ngayon. Ngayon, doon ko kaya ako umalis doon sa na yon kasi formally may nagreklamo kasi about ginagamit yung spirituality for other things, no? Kaya dapat nag-iingat din tayo sa mga ganon. Hindi ko masasabi na is it because of that fallen angel, no, na naging ganon siya or talagang likas na siyang ganon. Kasi may asawa siya, may ka-live-in partner siya for a long time na mga 20 years na, hindi na sila nagpapakasal. Pero ang puntos doon, hindi natin alam kung yung taong, yung angel na yun ba yung may influence sa kanya para maging ganon. Lahat ng kada meditation na tuturuan niya, at the end, lalo na kung maganda yung babae, sasabihin niya, we have a past life. May kakilala din akong ganito. May question din na ganyan. Diba? Lahat na lang para mo lahat, meron silang past. Yes. Malamang Ate Star ang may influence yung angel. Kasi sobrang laki ng energy niya na maari yung contribution niya is yung quest niya for power. Diba? Nag-a-attach na, nagpapagamit siya. Or could be na-encounter niya, napulot niya yung meditation na yon somewhere and hindi niya naman naiintindihan. Yan na nga ba yung sinasabi natin na yung mga incantation, yung mga pinapabasa sa inyo na Latin na para sa yung pampayaman o para na hindi mo naman naiintindihan. Be careful with that. Yung mga alam mo, Chiki, there's one person who sent me a PM. Tapos may binigay siya sa akin, pidgin tawag natin doon, pidgin Latin. Tapos sinabihan ko siya, bakit mo binabasa yan? Ang sagot niya, kasi po, mula nung bata ako, yan na yung pinapadasal sa amin. Kako, you stop it. Do you know what it means? Hindi po. Kung hindi mo alam, don't say it. Tama lang. Ganun lang ang rule of thumb. Pag hindi niya alam, ibig sabihin, don't say it. Kahit pa sabihin nila, pangontra, pa ganyan. Ang dami po sa ating mga kababayan na amazed kapag may Latin. Allah, banat, sige. Mamaya, nakikita mo, meron ng mga kakaiba, yung bahay nila, meron ng gumagalaw, may ganun. Kasi you don't know whether you are conjuring. Ang conjuring na word means tumatawag. Hindi nyo alam kung kayo ay nagtatawag ng negative entity sa loob ng bahay. Ngayon, ang sagot sa akin ng babae, hindi ko nga po alam, kaya nagtatanong ako. Ang tanong ko, pag hindi mo alam, kumbaga ganito, sinabi sa'yo na isang tao, tumalon ka sa cliff, tatalon ka, hindi mo alam bakit.
Or sasabihin sa'yo ng tao, pumasok ko sa kwartong yan, hindi mo alam bakit. Sabi ko, hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi mo alam kung bakit. Ang sagot niya sa akin, ito kailangan alam ng lahat. Because of faith daw. Yan ang sasabihin nila, which is the wrong kind of, you have faith to God, but sometimes faith in something na hindi mo alam about people is also different, diba? Magkaiba yun. That's a different kind of faith. Oo. Kasi sasabihin nila, kasi sabi nila sa Diyos, so kailangan daw dasalin with faith. Sabi ko, how do you feel after you say that? Kasi sabi niya, wala naman po. Sabi ko, okay, pasalamat tayo kung wala, pero syempre, what if kung meron? Diba? So, sabi ko, maybe, at saka isa pa, alam mo, importante, yung mga hindi nila alam na yung pag-pronounce ng words ay may kaibahan. Yes, so yung... Yes, lalo na sa mga yun sa mga ganyan. Sa mga dasal na sinasabi nila. Oo. Kaya minsan, na lang ako. Oo. Kapag halimbawa meron akong ginagawa na cleansing isang place, sa umpisa maririnig nila yung prayer ko. Mandang huli, nakikita na bumubuka lang bibig ko pero hindi ko pinaparinig. Kasi may sinasabi na akong Latin. Alam ko kung ano yun. But, hindi ko pinaririnig. Kasi baka gayahin, maiba intonation. Sabihin ko, starto, eto sabi niya, naririnig niya, baka gayahin. Ngayon, pag binago mo yung intonation ng isang word or group of words, baka iba na yung meaning. Yun. Iba na yung meaning. Ang dami pa yan, Chiki, nangihingi ng, ano po ba ang Latin na pwede nyo ibigay? Ano po yung mga sasambitin daw na mga. Di ba, May? Maraming ganyan. Yes. Yeah. If it's meant for you, it will come even if walang magturo sa'yo. Di ba? If it's meant for you. Yun, oo. So, yun yung mga ating mga sinasabi sa kanilang mga kakaibang mga experiences natin. Yan yung mga nakakatakot. Ngayon, di ba sa questing, like kayo, you work as a group, di ba? Ano ba yung mga, paano ba kayo sa inyo kasi questing paano kayo nagsisimula? Halimbawa, pupunta kayo, may case kayo. Paano kayo nagsisimula? Halimbawa, niya kayo sa bahay. Ano yung mga winawarn mo sa mga tao, Chiki, kasi ikaw yung dispatcher. Paano mo sinasabi sa kanila? So, unang-una, may mga team leaders kasi kami pag nag-dispatch, yung team leader, siya lang yung ang unang-unang sinasabing team leader at saka senior questors lang ang pwedeng magsalita at makipag-usap dun sa mga agents o sa mga clients. So, una makikipag-usap, syempre yung mga pleasant, yung mga welcome nila. Tapos ang susunod is magpapaalam kami na magsascan kami ng lugar, na iikot kami dun sa bahay, na kasama yung may-ari ng bahay. Hindi kami pwedeng umikot sa loob ng bahay ng kami-kami lang. So, dapat kasama yung may-ari ng bahay. After namin mag-scan, magpapaalam kami sa may-ari ng bahay na kung pwede, mag-uusap kaming mga questor sa labas. So, yun lang hindi pwede kayong nag-uusap habang nagsascan. Hindi mo pwedeng sabihin dun sa kasama mo na yun yung dapat talaga. So, although sometimes medyo malakas minsan yung energy, talagang mapapansin ng kasama mo na meron kang na-encounter na entity dun sa ang parte ng lugar ng bahay na yun. So, kung mag-a-agree kami na dun sa isang lugar na yun, na lahat kami may naramdaman or elemental ba ito o human spirit ba yung nag-step forward, kasi maraming mga maraming entity sa isang lugar, pero meron talagang nag-step forward. Kumbaga meron silang spokesperson. So, kung halimbawa na-encounter namin or karamihan kami sa amin na-encounter yun ang namin, ang sasabihin namin sa may-ari ng bahay. And then, dun lang namin papakwento. Dun lang kami magpapakwento sa may-ari ng bahay. If there is a need na kausapin yung entities or yung spirits, yun yung nagsisircle kami. Yun yung seance sa iba. So, nagsisircle kami kasama isa or dalawang miyembro ng pamilya ng agents or ng clients.
Tapos doon kami nakikipag-negotiate, doon kami nakikipag-usap sa mga espiritu kung ano yung kailangan nila, ano yung bakit sila nagpaparamdam. Kasi ang rule of thumb niyan, basta may nagpaparamdam, may gustong message na i-relay. So kaya kinakausap natin, hindi dahil ini-invite natin na makipag-usap kayo. Kasi kung talagang may message yan, magpaparamdam talaga yan. So yun yung kinakausap namin. Meron kaming sa circle, may facilitator, may mga channels. Yung mga channels, sila yung nakikipag-usap dun sa spirit on a third person's point of view pag sinasabi nila yun sa grupo. So in other words, kung halimbawa ako yung channel, may kinakausap akong female figure, sasabihin ko, sabi nung babae, ganito, ganito, hindi yung biglang mag-iiba yung boses ko. Kung ako yung nagsasabi, hindi biglang magiging kaboses ko yung babae na kausap ko. So, third person. So, yung channels, so, ang facilitator naman, siya yung taga-confirm, siya yung parang siya yung mamaniobra ba? Siya yung nag-ano ng mga channels. So, sabi ni May, ganito, anong masasabi mo? Halimbawa, Richard, nakikita mo ba yung nakikita ni May? So, ganun yung facilitator. Nakikita mo ba yung nakikita ni May? Pag sinabi niya, oo, ganito. Pero, yun na nga, katulad ng lagi nating sinasabi, iba-iba tayo ng kakayahan. So, nakikita ni May through her eyes, na clairvoyant, pwede namang makita, kung na-clairsentient, pakiramdam lang niya, ang pakiramdam ko, itong babae na to, ganito, ganito. Na i-confirm naman ng mga nakakakita. So, kaya we work as a group. Ganun ang kwento. Oo, kaya maganda rin yung, sabi ko nga kanina, as a group, each one have their own strengths, no? At saka gifts, no? Kaya nga maganda, iba-iba, no? Iba-iba. Para na hindi yung lahat nakakakita, ay mag-aaway yan. Nagkaroon na ba kayo ng instance na iba nakikita ng isa at saka yung magka-clash sa nakikita nga. Yun i-discuss natin yun kasi alam mo, sa inyo kasi grupo eh. How do you resolve that? Ang facilitator ang nagre-resolve niyan kasi i-manage kasi kakatulad nga nun. Halimbawa, may isang miyembro ng grupo na nagsasabi na may nakikita siya na halimbawa na babae na puro dugo. Meron namang isang na nakikita niya yung ibang espiritu naman na babae pero hindi naman puro dugo. So ang facilitator kukuha ng isa pang channel. Ano ba talaga? Sino ba talaga yung kinakausap natin? Anong itsura? So pag na-confirm, doon mo malalaman kung sino yung nag-iimbento na. Kasi meron din mga ganyan. Talaga, oo, na talagang, for example, no, yung mga theatrical, hindi mo maiwasan eh, kasi iba't ibang tao, di ba? May time na iba yung china-channel niya, nagwawala, may time kami na, parang suicide case. And then, china-channel niya yung spirit. Tapos nagwawala na siya kasi parang lumalabas kasi na hindi siya suicide, pero murder. So, nagwawala na yung channel. May ibang nagja-channel, isa din ako. Kasi usually ang spirit, kumukuha siya ng different channels. Hindi lang isa. May primary, secondary, tertiary, ganyan. Tapos, so may nagja-channel na, si Peachy Atay nagja-primary noon, secondary. Tapos bigla na lang nagwala siya. Ganyan. It's parang, so that, yung mga gano'n, no, gives doubt to the client. So biglang nagtanong siya na, anong tawag mo sa akin nung bata pa tayo? Kasi kambal niya. Yes. Biglang tumahimik. Ayun. Oo. So, hindi na siya nakapagsalita, pero nakuha namin ni Peachy yung name. Usually, pag ang hirap din in the circle, ayaw natin pahiyain. Pero Siyempre, of course, so yung facilitator lang yung nagde-decide. Ang facilitator ang magde-decide. Siya ng take ng information, siya na nag-filter, nagde-discern sino tama. Oo, siya na yung may ano yung prominent letters na nakukuha mo. So, sabihin ni May yun. Tapos Peachy, so dun makukuha ng facilitator na, ang pangalan nung china-channel. Halimbawa, Maria or whatever. Tapos, dun mo malalaman na
drama lang yung isang kasama Sa, niyo. Oo. So, facilitator din ang magsasabi. Kasi ako most of the time nagfa-facilitate ako eh. So, pag may ganyan, sasabihin ko, oy, pwedeng hawakan mo muna. Sasabihin ko, facilitator, hawakan mo muna yan. Ito yung haharapin natin. Kasi ito yung So, ayaw din naman natin ipahiya sa harapan kasi nga ng kliyente. Kasi, Hindi mo, magmumukha so, na parang hindi naman ka panipaniwala. Ano ba to? Nagdadrama na yata itong mga to. So sasabihin ko. Pero, after niyan, Chiki, for example, nagaganyan kayo, pinagsasabihan niyo rin ba yung tao concerned? Yes, kinakausap yan. Kinakausap may ng mga debriefing seniors. kami sa ending. May debriefing kami outside. Siyempre After kasi matapos. sa grupo, nagkakaroon niya ng kanya-kanyang ego trip kasi, di ba? Lagi niya sasabihin, kasi yan ang mahirap kasi sa inyo as a group, di ba? Yung kanyang na magpapagalingan, mas magaling ako dyan. Kasi hindi mo maiwasan niya, may kanya-kanya yung lalo na pag may camera. Oo. Maraming ganyan. Mga TV coverages namin. Yes. I had that experience before. Ito, I think for those people who are concerned, especially yung nasa XXX, no? I think they know what I'm saying. There was this taping namin, shoot namin, somewhere in Binangonan, no? And then, in-invite nga yung isang group na merong aparato. Yan. Na pinahiram ko pa yung aparato ko. Okay, yan. Yung grupo na yan, na merong aparato, so inano nila, yung parang check nila kung ano yung nakikita ko. Yun. So anyway, nung nandun na kami, ang alam namin, itong kasama na to ay kasama sa paranormal investigation. Meaning sila may hawak aparato. Aba maya-maya, siya na yung nakikiagaw kung ano yung nakikita. E di tinitingnan lang ng segment producer. Tapos ibang-iba yung sinasabi niya doon sa sinasabi ko. So parang, aray ko, masakit ang tiyan ko, ganyan. So, tiningnan ko, sabi ko, if you're not okay, and nakaka-apekto sa iyo ang spirit, might as well go. Kasi ayokong, dahil solo lang ako na psychic ayoko maging responsable pa sa iyo na I'm trying to protect yung circle. Yung grupo. Kaya nga nag-require ako ng isang cameraman lang, isa yung producer, ako, at saka yung team, no? Pero kung siya sasama pa, na dadagdag pa doon sa iintindihin ko at tinatamaan or whatever na hindi ko napapansin, mga mamaya, masapian pa na kasalanan ko. Yun ang iniiwasan, oo. Kasi, I don't know if both of you will agree, ang turo sa akin ni Father is you have to shield yourself. And if you're not feeling good, don't continue don't. Even Kasi, if you're problematic, hindi namin sinasuggest. Kahit halimbawa, hindi ito yung aura mo, no? Dapat buo yan ng eggshell, buong buo. Kapag meron kang emosyonal, dito madilim yan. Kapag meron kang sabihin mong iniisip, may problema sa bahay, ito madilim to. Kapag halimbawa naman sabihin mo, masakit yung tiyan mo, may issues ka about your anger or anything. Emotions, ayan yan. Ngayon, kapag may butas, huwag sumigi. O di sabi ko, tama lang, napansin naman yung segment producer sabi, kung masama ang pakiramdam mo, doon ka na lang muna sa sakyan. Ginano na lang niya para hindi nga mapahiya yung tao. So, pinapunta siya kasi nga sabi ko, hindi ko kaya ito na nagaganyan tayo pagkatapos merong sumusuka-suka sa gilid ko. Kasi alam mo, sa totoo lang, theatrics yan Ngayon, pwedeng sumakit. Alam mo ganito, I will not lie. Kapag elemental, talaga ang tama nila is tiyan at saka ulo. Okay? Ganon. Solar plexus. Kapag tinamaan ka at sumakit ang tiyan mo, huwag kang mag-proceed kung hindi mo kaya. Ganon lang yun. Ibig sabihin nun, naka-entrada siya sa aura mo. Nakapasok siya. May butas sa'yo. May butas sa'yo. Either stop mo sandali, lumabas ka, ayusin mo yung shield mo, o mag-protect ka, at bumalik ka. Pag persistent, ano ba yung sabi? If symptoms persist, consult a doctor. Yung iba kasi, nagyayabang. O, ganun.
Para sa akin kasi, ang sign ng sumusuka at saka yung nahihilo-hilo at saka yung parang dramatic na naghahawak-hawak kung saan-saan, sa akin kasi, I will give them palakpak. Kasi hindi naman yan sa totoong Showmanship. buhay eh. Oo. For And then, showmanship. and then I don't know if you agree. I heard an interview na masyadong exaggerated. For me masyado. Kasi para sabihin na yung questing o yung paranormal thing, pinapasok mo ang isang paa mo daw sa hukay. Meaning, you can die. Napaganyan kami. Oo. Parang sensationalized. Parang inaano mo na mahirap tong ginagawa namin kasi parang ang bawat quest ay ang isang paa mo daw nasa hukay. Hindi Sabi naman, ko, yun na nga. hindi naman Hindi Oo. lahat. Oo. Sa akin, maybe bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Siguro sinasabi niya, tama, isang paa mo sa hukay kasi you're talking to the beyond eh. Parang ganon. Pero hindi yun na sabihin mo mamamatay ka kapag naka-endanger ang life mo unless nga you challenge the spirit. Yeah. Mm-mm. That's true. It takes a lot of energy to focus on seeing, on feeling. So usually yung mga nagti-theatrics na yan, I doubt talaga if they're sensing anything because they hinahati nilang energy nila to, ganyan, di ba? Parang sabi ko, nakuha yung pang ganyan, kailangan mo ng buong energy mo sa pag-focus, di ba? So medyo pag ganyan, alam mong mostly sariling issues lang yan na nilalabas eh. Pag nagsascan, may mararamdaman ka talaga. Kasi nga, especially pag human, sa puso yung ano niyan eh. Yung sa heart ang tama. So, alam mo pag may mapi-feel ka na pain. O, tayo din, di ba, May? Yung meron parang nararamdaman na, halimbawa, merong murder case, tapos hindi naman nila sinasabi na sinaksak. Kami talaga parang, ang sakit sa likod. Tapos malalaman mo na doon nga pero hindi ka mag-aatin. Aray ko. Ang sakit. Oo, I remember that. Alam nyo, total pinag-usapan. The very, yung pasensya na, no, na magkukwento ako. Kasi, I really look at people who have theatrics na ganito as, why are you doing this? It's kasi, ang Filipino kasi, tuwang-tuwa na nakakakita ng kakaiba, tuwang-tuwa sila na meron drama, tuwang-tuwa sila kasi nga, what is sensationalism? Kailangan may arte ng konti. Para yung nakakatakot, mas nakakatakot. No? But that's not the real thing. Oo, meron tayong nararamdaman, pero it's not something na hindi mo kaya na you will throw up hanggang sa tapos halos mahimatay ka unless you are possessed. Unless already na mahinang-mahina ka. Totoo naman may nangyayaring ganyan. I mean, you both will agree that there are some people na talagang pinapasukan ng elementals at saka violent din, nagiging violent. But again, we have to look at this with a very discerning eye. As Chiki, as a psychologist, una niyan titingnan, ito ba may psychological problem? Di ba, Chiki? Kailangan i-rule out mo muna. Oo. Meron tinatawag na multiple personalities. Yeah. Meron naman din paranoia. Meron ding anxiety attacks. May panic attacks din. Yung parang hindi niya alam saan siya pupunta dahil nasusukol. Di ba, May? Marami naman yan na-encounter din si May. Na pag tiningnan mo, halimbawa mag-iiba ng boses, di ba? Like, I'll give an example which I love na movie. Insidious. Okay? Mm-hmm. Di ba, nag-change yung boses niya without any effort, yung bata? Di ba? So, nagsasalita siya, nag-change. Pero there was a time that there was a shoot. I think, with GMA at the time, na gines nila ako. Punta kami sa sementeryo. Tapos, yung babae nakatira sa loob ng sementeryo, meron gano'n, nakatira sa loob ng sementeryo. Nag-change yung boses niya. Pero ganito ginawa niya. Sino nagsabi sa inyo? Gumanon. I mean, our eyes can see. Okay? So, if you have an effort and then you do like this, it means you are talaga.
you are doing something, Exerting. Oo. exerting. Yeah, you're exerting your effort to make it big. Yeah, again. Pero kung halimbawa nagsasalita ka ng ganito, tapos lumalabas sa bibig mo, natural na nag-change. Naiiba. Oo. Wow! Sasabihin ko, palakpak. Baka mabilis pa ako sa cellphone ko at nire-record ko na. Binubuhan ko na yun. I mean, Buti nga record ako, patakbo na ako nun. Joke. I would be interested in that case. I would be really very interested. Pero kapag nakikita ko nagsistrain, tapos alam mo yung sinasabi nga na, yung kinuwento ko na yung parang gumaganyan-ganyan, normal lang yan eh. Subukan mong saktan ng yung masakit na. Pag-usapan nga natin, aray ko. Pag umaray, it means walang spirit yun because they don't feel pain. Kaya nga sabi ko, these are all theatrics. Kaya inaano natin sa kanila yung theatrics na mag-iingat din. At saka, yung katulad sa sabi mo, Chiki, you don't challenge the spirit. Diba? Never. Mamaya natin pag-usap. May quest kaming ganyan eh, Ate Star, yung katulong, yung mismong bigla na lang naghahandusay habang kumakain kami. Tapos na yung quest. Narinig niya yung pinag-uusapan namin, naghuhundusay, tapos sabi niya, umalis kayo dito, blah, 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 ganyan. Yung team leader namin nung time na yun, si Richard, sabi niya, tapos ako lumapit sa kanya, wala naman akong nararamdamang energy. Sabi ko, ano ba ito? Wala. Gumagin ako, wala. Tapos kumakain lang siya, sabi niya, tumayo ka dyan, 1, 2, 3, tapos biglang dumilan, tapos parang wala lang nangyari. Hindi kasi ang tawag doon kasi scene stealers kasi for whatever reason, gusto sumasakay. Marami kasing sumasakay. Chiki, anong pa naman sasabi mo yung mga mass hysteria na yan? Example, sa isang, di ba normal yan sa mga bata? Yung mga eskwelahan. Oo, marami din kami. Yung mga kwento ng for example, yung nasa isang eskwelahan, may pinuto na puno. Paano nag-uumpisa yan, Chiki? Kasi meron kaming case na ganyan, naalala ko si Mike pa yung pinadala namin dyan eh. Nagpunta siya sa isang eskwelahan, sinabi kasi na may nakikita daw na babae dun sa puno. May isang bata na nag-start na may nakikita siyang babae na nakabantay, nakatayo dun sa may puno. So, hanggang sa kinuwento niya yun sa mga kaklase niya. So, syempre yung kaklase naman, yung mga bata, di ba? Oy, oo nga, meron. So, kumalat na ng kumalat hanggang sa nagkatakutan na. So, tinawag yung questors ngayon para tingnan kung ano yung nagsimula lang talaga siya sa isang bata at walang ma-feel si Mike na spirit. So, siguro daw, ang ano ni Mike noon, ang assimilation niya was, may nakita talaga yung bata, pero hindi naman talaga para manakot. Di ba, ang mga bata open eh. Yes. Open ang third eye. May nakita, pero yung takot, nag-start sa isang bata, napasa-pasa na sa buong klase, hanggang sa yung buong school na, naging na siya, mass hysteria. Kasi nga, yung fear, naging what do you call that? Meron tayong tinatawag na, yung tayo na yung nag-create nung takot na yun, na tayo na yung nakabuo, na dangerous din dahil pwede ka ring mag-invite ng ibang, ng entities pag gano'n. Correct. Yan, oo. So, yun nga, ang dun sa kaso na yun, wala talaga, hindi na-possess yung bata. Hindi na-possess yung mga bata. Kasi nga, pinuntahan namin yon at kasi gusto rin nga magkaroon ng katahimikan nung principal in-invite kami doon. So yun, sinabi nga ni Mike na ganito, nag-umpisa yan. Siguro nga may nakita siyang elemental, yung may-ari ng puno, pero hindi naman para manakot. Kasi hindi naman na-feel ni Mike na merong may malevolent spirit doon na kasi umpisa pa lang pag meron, kami papunta pa lang sa lugar, nararamdaman, ewan ko kung nararamdaman mo rin yun, papunta ka pa lang sa lugar, parang sinasalubong ka na ng energy nung lugar. In fact, ang welcoming sa ganyan, usually duwende, no? Kasi marami rin ako hinawakan na banana plantation sa Davao, no? So, nung time na madalas ako nandoon,
pag pumupunta ako sa plantations, may sinusumbong na agad ang mga duwende. Ah. Doon namin nahuli yung, oo, nagsusumbong sila. Tapos di syempre, di ba nga kasi nga yung mga saging yan, may conveyor yan, yung dinadala doon sa main ano. Actually, hindi tao nagbibitbit niyan ha. Nakaano na lang yan, sinasabit na yung buwig, tapos makikita mo para siyang train, para siyang nakahang na gano'n. Tapos, sabi ng duwende sa akin, nagpunta ako doon sa isang part ng farm. Sabi ng duwende, lapit sila, hawakan sa paa ko. Sabi gano'n, star, 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 star. Narinig mo, sabay-sabay. Sabi ko, isa. Tapos sabi nila, saan yung sinabi yung pangalan. O kunwari, si Mario. Si Mario. Alam mo, kinukuhanan niya yung buwig. Tapos meron naglalabas doon na meron jeep nagsasakay nung mga buwig-buwig. Siyempre, pag nag-harvest, meron mga convey, yun nga, yung parang alam mo yung pagka nanonood ka sa mga, yung mga sinasakyan mo, yung mga nakahang na. Cable car. Cable cars. It's really a cable. Tapos may conveyor pa. Pero yung conveyor, pag malapit na, babagsak doon, tapos conveyor papasok doon sa huhugasan. Kasi huhugasan yan, sasanitize sa mga saging eh. Okay, tapos saka yan, tinatanggal. No? Tapos pinapa air dry, tapos ipapak na yan sa mga malalaking kasi nga malaki ang plantation. So, gumaganyan, sabi niya, may kumukuha niya. Ang ingay nila. Ang ingay-ingay. Sila yung una talaga nagsasabi. Ay, ang dadaldal. Sabi ko, isa, kasi sabay-sabay, sabi ko, hindi ko marinig kasi ang mga boses ang titinis at saka talaga ang gulo. Tapos, pagtingin kong ganyan, tinuturo nila saan yung lugar ng inaano. So, sabi ko dun sa may-ari, tingnan mo nga, alam mo, true enough, makita nila, syempre, di ba, pag footsteps, di ba, nagkaroon ng trail palabas. Tapos, dun sa kanilang fence, may, akala mo kasi merong mga halaman, nung ganyan nila may butas. Ibig sabihin yung fence, may butas. Pero, pag unang tingin mo, may mga halaman. Balik lang nila yung bush. Mapapansin mo, dun pala pinapadaan. So, nung sinundan nila yung trail, di sabi ko, kasi hindi pa uso nun yung mga, yung mga camera, di ba, all over. At saka isang-isa pa, yung camera, masyado mahaba yung magiging cordon. Kasi, di ba, 2008. Ayan, no? Di pa uso CCTV. Meron, pero hindi siya yung gano'n na, hindi siya mobile. Di ba? Ngayon, kahit na natilagay. So, ang ginawa nila, nagposte sila ng tao. Di ba? Nagposte na lang ng tao na tagalabas. Nandun lang, yung isa sa mga bahay, basta may ginawa sila para manmanan sa gabi. True enough, at a certain time, merong yung kinukuha pala sa mga cable na yan, itinatabi sa isang lugar, doon na nakatabon. Merong tinatabon ng mga leaves. Yung mga bananas, 'di ba, pag habang araw, 'di ba, nagha-harvest. Kukunin ngayon nila yan, lalagay sa isang side. Tatakpan ngayon ng leaves. Tapos sa gabi yan kukunin agad kasi mabubulok pag tumagal So, kung umuulan, mas favorable sa kanila kasi walang tao So, doon nakita, yun nga nag-report, nakuha na ng picture kasi uso pa nun yung Digicam, di ba? So, kinuha na ng picture. True enough, yung Mario ang involved kasi siya yung nagmamando Ang bilis, mabilis. Actually, yung pagkarga ng isang jeep, it did not take them 30 minutes. Marami Kasi pag salya lang na salya So, isipin mo yung nananakaw na isang jeep, punuin ba naman ng saging? Oo. Tapos, ang sumunod nilang ginawa is meron namang nakaabang na pulis para sundan yung jeep. Huli na sila. Noong una, in-ascertain muna nila na totoong nangyayari. Tapos, ni-report nila. Nung ni-report nila, so ginawa na operation na hinarang na. Doon ngayon nagkaroon ng Sabi niya, tinanong ngayon ako nung may-ari. Sabi sa akin, sabi ni Bing, paano mo nalaman? Sinabi ng mga duwende. Sabi ko, huwag na sabihin sa pulis. Sabihin sa pulis. Sabi ko, duwende. Yung mga maliliit yan na nagsusumbong kasi minsan may mga quests kami na hindi sinasabi ng agent lahat. Hindi lahat. Yung mga maliliit yun yung nagsasabi na, nag-invita na sila ng ibang tao dito. Sila yung
Kasi Oo, sabihin, Tapos sila pa yung magsusumbong. Oo, oo, lalo na pag pag nanakaw Ate Star at saka Chiki. Oo. Sila talaga sila yung yun. Oo, nagsusumbong. sila. Tapos Oo. sa Ay, kanila hindi kasi lang yan. minsan, ha? Hindi lang yan. Mga Oo, minsan, chismis. oo. Oo Yung mga nga. driver, yung mga maid na papasok sa kwarto ng mga driver, kinukwento. Oo. Alam Ala, nila yan, kaya ingat kayo. ingat kayo. Alam mo, lalo na pag may duwende, sinumbong ba naman sa akin, di syempre sa isang malaking, it's just a rest house. Kasi sabing ganon, na bakit daw yung maid, nag-worry sila kung gabi daw, tinatawag nila. So, ang ano nila, there's something paranormal. No? Para, oo, nawawala. Tapos sasabihin na may nandyan lang daw siya. So sabi, Miss Star, sabi niya nandyan siya, hindi daw namin siya nakikita. Tapos sabi ko, sige nga, tingnan natin. Pagpunta ko, tawa ako ng tawa. Kasi sabi niya, sino nagsabi nawawala yung maid na yan? Yung nawawala, na hindi daw nakikita. Kasi ang ano nung maid is that, nakatutulog po ako, nandyan po ako. Hindi niyo Baka ako nakikita. hindi, sabi nung amo na babae, I went in your room and you were not there. I just saw your pillow na akala mo may tao. Eh di sabi ko, ayun na, kako. Tapos nung pumunta ako doon, sabi sa akin nung Ano mga maliliit. Liit na naman, Diyos ko, ang dadaldal. Sabi niya, naku ate, naku ate, maniwala ka dyan, nandun, papasok doon sa, sila. Sila sabi nga nung duwende, at tawa ako ng tawa. Di, kinausap ko, yung, tiningnan ko kung kasi, alam mo naman itong mga madadaldal to eh. Sabi ko, alin ba dyan? Di, tinuro ng mga, ng mga duwende, yung driver na isa. Okay, kasi they had, I think, 2 drivers at the time. Isang family driver na may edad na, at saka isang driver na, yung arawan, yung inuutusan to do the errands. Eh, itong babaeng to, may edad na. I mean, siguro kinakwartahan, kinuwento pa sa akin, nung nung mga duwende, bakit kahit matanda na pinapatula, sabi ba naman, kasi siya nagbabayad ng utang, kung isa, parang gano'n. Anyway, basta nakakatawa yon. So, nung magkaalaman na, sabi ko na lang sa kanila, huwag niyong kausapin na wala kang pruweba. So, I think, hinanapan nila ng proof. I mean, somebody of inutusan nila yung namanmanan. True enough, yun nga, pumapasok nga sa room, tapos gano'n. Ano naman ang mga kwento ninyong nakakatawa? Kasi we're talking already about funny things. O sige, Chiki, ikaw mag-umpisa. Yung mga nakakatawa natin. Meron kaming quest na nasa ground floor kami, may second floor yung bahay eh. So, dating may malaking puno, kasi ginugulo sila, may mga naglalakad, tapos yung may baby kasi sila eh, parang 1 year, magwa 1 year old yata, na na parang laging nakatingin dun sa gitna, kasi dun pala sa gitna ng bahay nila was a big tree na pinutol before para itayo yung bahay. So, syempre, 'di ba, na-displace yung may-ari ng puno, kung sino man ang nakatira doon. So, yun ang china-channel namin. Ang ano namin is, papasukin namin yung puno. Kasi syempre, yung parang yung niya, nandun pa yung energy ng puno. So, seryoso, syempre, kinakausap na namin yung, ayaw sumagot. Hindi sumasagot ang entity kasi nga galit. So, tapos sabi namin, parang give us a sign na na kasi nag-sorry na yung yung hindi, kasi hindi naman nila alam na may puno na pinutol doon. Kasi yung mga nakatira noon, panibagong na sila, may-ari ng bahay. So, pinag-apologize namin at sabi namin, give us a sign na sana naiintindihan na nung tree spirit na wala namang kasalanan yung may-ari ng bahay. So, ngayon, parang may parang ulan, parang may shower. Tapos sabi nga namin parang, oh my God, ayan na, sumagot na parang siguro naintindihan niya na. Tapos malaman-laman namin, yung palang baby na doon sa taas umihi. So tayo nga kami lahat sa circle.
May ang panghirap. Kasi very intent eh. Na na parang, Kasi please, syempre, nag-apologize na. Sana naman maintindihan mo na wag mo na guluhin tong bahay, yung mga may-ari ng bahay. Wag mo na tatakutin yung yung bata. Kasi nga, iyak ng iyak. Di ba, yung mga babies, minsan pag may nakikita sila na yung parang, inihian kami. Taiwan tuloy kami. Cut. Break circle tuloy kami. di ba parang masisira yung mo nun eh. Kung mood mo, yung mo, nandun ba kayo, pagkatapos yung moment, tapos may iipon. Okay. Nakakatawa naman yun. Ikaw naman, may kwento Sa ka akin naman, more on na bloopers sa part ng questors. Kasi hindi mo maiwasan na may mga tao pa rin may takot. Tao pa rin kami, natatakot, diba? May time na yung, naalala mo, May kwento din ako dyan sa taon. may kwento si Chiki. Sabi naman yung case naman na to is yung bata comatose. Tapos, so nung hinahanap namin, kinuha talaga siya nung elemental. So, part nung namin is yung merong, usually ginagawa, merong papasok talaga dun sa world ng elemental para ma-retrieve yung bata, di ba? And nung time na yun, wala kaming medyo, usually masculine, shamanic energy yung gumagawa nun. Wala kami nun sa team. So nung inassignan yung isang lalaki, biglang nakakita talaga namin lahat, gumanon yung ulo niya sa yung sa sobrang takot niya, gumanon yung ulo niya sa energetically, parang nawala yung ulo niya, parang pagong, yung lumubog. Sobrang, parang lumubog, parang kami parang, okay, ayaw niya talaga. Kasi lahat kami parang hinihintay namin siya, yan, pasok ka na, ginaguide na siya paano pumasok. Sobrang takot niya, ginanon niya yung ulo niya na energetically, tapos napakamot, napatawa na lang kami at napakamot na, sige na nga, hindi na natin pipilitin ito. So may times na, gano'n na natatakot din minsan yung iba. Oo. Meron na bang tingin sa inyo na may tumatakbo talaga? Sila Chiki. Din yung sa bahay na pula. ADS. Pangasinan ba? Yung bahay na pula. Pampanga? Yung Bulacan, Pampanga. Bulacan yun, Basta nasa border yan. So, malayo. yung mga taga-GMA, sabi nila, iiwan muna namin kayo dito kasi kukunin namin yung susi sa Katiwala. Iniwan ba naman kami sa gitna ng dilim? As in, di ba yung sa bahay na pula, wala namang kapitbahay yun. Wala. As in, black, all black. So, sabi namin, tao din kami. Bumalik kayo dito. Walang ilaw. Walang flashlight. Walang kandila. Black. Oo. Lalo na pag walang, okay na sana kung merong yung gamit namin, nandun sa van. Kasi kami dapat talaga meron kang flashlight. Lahat ng questions, laging may flashlight sa bag. Pinababalang nila kami kasi nga hindi pa kami papasok, kukunin pa nila yung susi doon sa Katiwala. Iniwan kami, lahat kami talaga siga, hoy, tao din kami. Alam mo yung mga ganyang bloopers, eto this happened in eto talaga, kagabi nung kausap ko si Chiki, hanggang kagabi, tumatawa ako ng tumatawa mag-isa dahil naalala ko. This was in 1988. Ganun katanda, ha? Napapagalatan ako. 1988. Okay, so I gave birth na to my first child. So 2 years old na, mag 2 years old noon. 1988. Ang dati pa kasi, may grupo rin kami. And sino kasama sa group? There are 2 doctors, medical doctors. There is 1 lawyer, 1 banker, at saka yung 2 anak nila. Okay. Plus me, 7. Okay. So ako yung nakakakita, plus yung maliliit na bata at that time, they were only about 13 and 14 years old, and they can see. So there are 3 clairvoyants. Ako, syempre may experience na ako, may 2 bata. Maganda kasi merong fresh na makakita no? Ang ganda kasi yung mga bata, ano pa yan hindi, isa pa na 10 years old, saka isa 13.
yung ano na yon, walang kaano-ano yung bata, walang, basta sasabihin lang niya, maaring ligaw lang yon, gano'n. Ako yung nagpa-process alin yun talaga, di ba? Kasi kung ano yung nakikita ko. Kasi minsan, merong mga iba na niloloko lang yung mga bata, yung hello, 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 ganyan, di ba? Lalo na, o di eto ngayon, may pinuntang kami sa Mandaluyong, may isang portal. O. Ang usual namin noon, meron kami, ilalagay yan, isang sakong asin. Yan ang ritual na ginagawa ng yung lawyer kasi, yan naman ang kanyang tinuro sa kanya kasi well-traveled yun. So yan ang tinuro sa kanya, I think in Israel or something, no? May tinuro sa kanya. So we will take na malaking-malaki yung circle na may salt, double circle, tapos in between meron yang Right. mga symbolisms, no, of God. You name yung sino yung guardian sa north, south, east, west. Okay. So nakaganyan di sa loob kayo. Ayan, ayan. So nung nandun na kami, eto na ngayon, nakaupo kami, back to back yan. So meron nakaharap sa north, south, east, west, no? Tapos meron na sa gitna. Ang paborito ko, nasa north ako lagi nakaharap. Alam mo na naman kung bakit. Dahil nasa north, doon ang daanan ng lahat ng negative spirits sa north. Hindi nakaganyan ako. They would start the prayer. So ako, sitingin lang ako ganyan ako. Ang role ko lagi ay tumingin at sabihin ko ano nangyayari. Yan. Kako may nakatayo. Hindi ko maintindihan to, ganito. Naka-hood, nakaganyan, na maitim. Yan, yan. Tapos maya-maya kako, oy, teka muna, ang daming dumadaan. Sabi ko, ina-explain ko ngayon, parang kako, para silang nagdadaan na puti lahat. Kasi nga portal. Dumadaan ng ganyan. Tapos, mamaya-maya, yung naka-hood, palapit ang palapit. Di, sabi ko, ganyan ako, palapit, anong gagawin natin? Pwede ko bang gera. Parang, yung term lang yun. Gera na, may gagawin na ako. Hindi muna, hayaan mo muna. Para pinapasuspense nila. Di ngayon, yung mga doktor nagdadasal, no? Sila, they can only feel. Sabi niya, oo nga, malakas yung energy. Kasi parang, ang daming umikot sa amin. Kasi nga, when you do the circle, we were conjuring also the light para yung mga ligaw, baka pwedeng, pumunta na ako saan sila dapat. So, isa-isa yan, channel namin yung spirits. Like, meron dito na matagal ng patay, siguro 1800s, maraming ganun maraming pupunta. Eto na ngayon. Seryoso, di ba? Seryoso lahat. Yung isa nagpe-pray, malalim yung prayer kasi yung God of Israel, God of ganyan na. Maya may umutot. Ito, siguro silent yung utot niya. Hindi ko nakatalikod. Alam ko naman kung sino yon. Hindi ko nasasabihin. Umutot siya. Alam ko kasi parang may narinig akong whiff of, parang narinig ko yung ganito. Ito na yung nakakatawa. Parang sabi niya, hindi naman siya utot na may sound. Parang yung sound na, gano'n. Alam ko kung saan galing. Ganyan. Alam mo, bubunghalit sana ako ng tawa. Sabi ko, Lord, please help me. I should not, kasi nga masisira yung dasali. Nagdadasal. Ang sagot niya, siya mismo sumagot. Siya mismo gumawa dahil may kapre. Amoy na amoy kapre. Ang baho ng kapre. Sabi niya ganyan. Ano yung mukha ko? Iyak na ako. Kala nila, napoposes ako. Kasi naiyak-iyak na ako. Natawa ako ng tawa. Hindi, kinokontrol ko yung sarili ko. Kasi nga, ako yung tumitingin. Hindi na ako tumitingin kasi nga, maiyak-iyak ako. Gusto ko sabihin, tumigil ka yung mutot ka lang. Tapos, ang worst part is that everybody who cannot see believed him. Oo nga, kasi nga may amoy. Yung iba, naniniwala talaga na totoong may kapre. Ilang kami? 7, di ba? Yung 5, yung mga bata hindi. Yung mga bata actually, bewildered. Siyempre, bata di ba? 10 years old At saka 13. Talagang they were frail young girls. Payat. Tapos tumitingin sa akin kasi nga, nakaganyan, lumingon ako. Tumitingin sa akin yung bata. Alam nila Para bang, wala naman, tita, gusto magsalita, tita, wala naman, di ba? Tita, wala naman. Wala naman talaga. Ang nakikita namin, souls. Merong mga ninganing konti-konti na elemental.
Kaya lang kasi, wala kaming makita halos na elementals kasi nga ang portal is parang portal ng mga souls ng mga souls. Oo. May salt pa kayo na nakalagay. May salt pa kayo na nilagay. So, wala. Pero nung pagkatapos nun, nilapitan ko yung taong yon. Sabi ko, alam mo, loko-loko ka. Sabi ko, huwag ka mananakot na sasabihin mo, merong may kapre. Tapos sabi ko, narinig ko, mutot ke. Nabula. Sabi ko, di bali, secret natin. Tapos sabi ko, nautot mo. Sabi ko, ganyan. Tapos pagbintangan mo pa yung kawawang kapre. Sabi ko, ang sabi sa akin, di ba amoy kapre naman? Yun yung mga funny incidences na, pero sa totoo lang, right after that, alam mo, gumaan, yung place na yon, may isang lumang bahay. Ang napapansin kasi nila sa place na yon, sunod-sunod kasi yung mga malas. Tapos nung after namin ma-cleanse ng gano'n, alam mo how long it took us for yung na yon? We started at 11 p.m. We ended up at 3:30 kasi pina-init namin yung 12 at saka yung 3. Tapos nag-closing prayers kami ng 3. Tapos nag-pack up kami, tapos na yan lahat by mga 4 something. So, ibig sabihin, parang akala kasi ng ating mga nanonood na walang mga bloopers na ganito, na madami din. Pero ang challenge kasi sa atin is how to keep your face straight. Lalo na sa harapan ng agent, sa harapan ng kliyente. Oo, di ba? Anyway, yun. So, sana nagustuhan nila yung ating kwentuhang multo, no? At syempre, di ba? Baka meron pa kayo nakakatawa. Hindi. Naalala ko yung mga maliliit, yun yung sumbongero at sumbongera, pati yung minsan akala mo grabe yung case, ang sasabihin lang sa'yo ng maliliit, ang kalat kasi nila. Kasi nila. Hindi sila naglilinis ng bahay. At sila magsasabi ng mga oddities ng may-ari ng bahay. At napaka-chismoso nila, May. Susumbong nila yung mga away-away. At saka yung mga secrets. Mga secrets. Oo. So, di ba tayo naman, yung we do it discreetly kung may mga secrets. We reveal it to them, but, we treat it with respect, di ba? And then, confidentiality. Yun yung importante. Anyway, sa susunod nating episode, pag-usapan natin yung mga, katulad ng mga advices na natin. Ano yung dapat? Diba? Kung ano yung dapat gagawin, maka-encounter tayo ng ganito sa susunod nating episode. Maraming salamat, Chiki. Maraming salamat, May. Thank you. Sa susunod. Nag-enjoy. Ang sarap ng tawa ko rin sa turtle. Maraming ganyan din. Maraming nga may tumatakbo pa natatakot. Anyway. Kaming ganon. Tumakbo kami. Oo. Marami pa yung mga ganyang kwento. Pero ito talaga, ang kwento ko niyan, kaya matagal ko nang hindi na ikukwento yan yung tukos sa utot. Ang lagi kong kwento niyan, the tale of the utot and the kapre. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, ang dami-daming ganyan. Kaya lang, I'm trying to recall, ang lola ninyo ay since 1988 active na sa ganyan. Hindi ko na ma-recall yung iba. Alam ko, meron niyang instances na nakakatawa na ako mismo tumatakbo. Yung parang ganon. Yan. Meron din ganyan. So, anyway, maraming salamat at susunod nating episode yan tungkol sa mga yung mga ang mga gagawin, ano ang dapat at hindi gagawin kapag meron tayong na-encounter na multo. Yan po. Yan yun sa susunod namin na episode. Yan po ang pag-uusapan. Thank you again, dear friends. Susunod po natin yan. Okay. Yan po So tapos na tayo pag-usapan ng mga experiences. Totoo pong experiences yan. Hindi po yan yung mga, sabihin mo, ginagawan ng katatakutan o katatawanan, no? But it happens spontaneously, kaya yan po ang mga magagandang pakinggan. Yun talaga pong nangyayari at hindi po gawa-gawa dahil po may camera lang sa harapan natin. So susunod po, samahan niyo ako. Sana maya-maya po pwede ako sumagot ng ilan sa inyong mga questions. Maraming salamat po.
I'm here, I'm here. Yan, o, di ba? In-unmute na yung mic. So, sasagutin ko ang ilan sa inyong questions kasi actually, natatawa ako sa mga funny, marami pong bloopers. Akala nyo ba sa totoo lang laging nakakatakot? Hindi rin. Meron ding mga sabihin mo ng, yun, katulad ng bloopers, no? Kung pwede lang talaga na ipakita, no? At saka makuha yung mga lumang mga bloopers. Minsan nakakatawa yan, may mahuhulog, merong sabihin mo ng hindi nauutal, yan, ganyan, yun. So, merong natatawa, merong may mahuhulog, ganyan. Masaya po, actually, ang katulad sa kanila, ang questing nila, hindi naman po lahat seryoso. Minsan po, ang nakakatawa pa nga yung seryoso yung tingin nila sa inyo, parang, yung pagpasok mo pa lang, alam mo, doon ako tumatawa, yung pagpasok, lahat ng tao yung expression nilang, ganyan, nakanganga, tapos titingnan ka. Tapos pag may sasabihin ka, ganyan. Alam nyo, minsan pag ganun yun, tumatawa talaga ako kasi pinipigil ko ang tao kasi minsan kakausapin ka, tapos gaganito sa'yo. Ganyan. Parang bawat sasabihin mo, parang may lalabas sa multo sa bibig mo. Yan. So, it's hard to keep a straight face kapag ganyan yung na-encounter. Pero anyway, sana nag-enjoy kayo sa aming usapan tungkol sa mga nangyayari off-cam, on-cam, yan, mga ganyan, or no-cam at all, ganyan. Sasagutin ko yung mga questions kasi nakita ko yung mga questions naman Like, ano daw itsura ng duwende? Depende, actually. Ang mga duwende can be as big as this, no? Or can be as small as this. Yan, yung ganun, ganyan, yan. Kasi sa mga movies natin, kaya pinapakita malaki, para makita. Pero actually, mga ganyan lang yan. Ganyan, yan. Ano itsura nila? Parang taong maliliit, except that they have colorful clothes. Minsan, yung iba nakapula, kaya sabihin na duwending pula, duwending blue, duwending green, yan. So, iba-iba rin, parang tao, okay? May duwending itim. Sasabi sa duwending itim kasi, yan yung mga mischievous na mga duwende. Yan yung mga, parang tao rin Hindi naman sabi mo totally na evil, no? Pero yan yung mga salbahe. Yan yung mga nanggugulo. Yan yung mga, kumbaga sa mga, sa tao, hindi naman, yung sa spirit malevolent, sa kanila hindi naman malevolent, mischievous lang. Yan. So, totoo, chikadoras ang duwende. In fact, they're the most, sabi nga ni Aaron Patiag, elemental CCTV. Totoo yun, kahit anong nangyayari, sila ang una mong tanungin. Sila ang unang magsasalita. Yung ibang entities, titingnan ka lang. Yan, gano'n. Ang kapre, ano ba nature ng kapre? Hindi mapagsalita. Ang tikbalang hindi masyado. Kasi they're more malalaki nakaganyan lang yan, nakatingin. Minsan, nagsusomon lang, nagtuturo, ganun lang yan. Gaganyan-ganyan lang yan. Pero to really speak out, na hindi katulad ng mga may ingay, yon. Yan. Ang mga duwende talaga. Si Clara Majesa, ang daming nakakatawa yung kanyang mga Kung may human CCTV, may elemental CCTV. Yan, gusto ko ng duwende. Ano po ba typical itsura? Sagot ko na. Ngayon, saan po ba maraming duwende? Ria, maraming duwende kahit saan. Especially kung ang lugar mo ay naging kagubatan, kung yan ay naging swampland, kung yan ay naging used to be na maraming puno, yan, marami sila. Totoo pala yung sabi ng lola ko noon na manggagamot na ang duwende raw madaldal at mukulit daw. Yes, Leia, Sada. Totoo yan. Sila, hindi na yan sabihin mo na folklore na sasabi-sabi, hindi na hindi na yun sabihin mo gawa-gawa kasi it's passed on from one generation. Ibig sabihin nun, yung mga nuno natin na mas magagaling na sa amin, naka-encounter na rin na may ingay. At saka minsan alam niyo yung parang may mga bata naglalaro. Yung halimbawa sa gabi, minsan sabi nila in some places daw, parang sa gitna ng gabi, madaling araw, may marinig ka nagtatawa ng mga bata. Actually, mga duwende yun.
No. Okay. Rene Estudillo, sabi niya, ay, sige, malas daw sa bahay niya. Hindi kita matutulungan dahil nga ito ay, Rene, COVID pa ngayon, ano? We could not talk talaga na ano at hindi pwedeng magawa yan para sa'yo. May awayan lagi. First, maglagay ka ng ano, very simple, Rene. Follow the Saint Benedict and the salt cure. Meron din tayo yung how to make the salt and water cure. Ang dami-dami nating pwedeng gawin na Band-Aid. So, all you have to do is watch sa YouTube channel natin. Okay, mapanghi. Paano malaman? Sabi ni Del Ramos, mapanghi. O yun. Hello, Ma'am Star. Kararating ko lang po. Ayun. Hello. Nakakatuwa. Usapan nyo. Yes. Ano yung sinasabi? Binabasa ko na yung mga ano nyo. Idol talagang utot. Natuwa kayo sa utot. Alam nyo, actually, talagang sobrang hirap. Actually, tama rin siya eh. Yung amoy kasi ng kapre, para ring umutot. Parang ganon, kasi mabaho sila actually. Pero hindi ko pwedeng sabihin parang utot eh. Para silang masangsang. Yan. Okay. Oo. Kahit wala ka ability to smell, makakaramdam ka noon lakas. Oo, kasi may umutot eh. Yun. Okay. Ano pa ba mga questions nyo? Kanina kasi, like for example, pinag-uusapan namin yung mag-iingat kayo sa sa mga dasal. May nagtanong about yung dasal. Ano ba raw mga tamang pronunciation? Pag enunciate nyo kasi, like for example sa Latin, iba yung pakupya pa, yung mga ganon, mag-iiba yung meaning, baka iba na tinatawag ninyo. Yan. So, nakakatawa po, tama yung description. Okay. Tungkol doon sa pagsusuka-suka. Alam niyo sa akin kasi, I have qualms about that. It is really a manifestation of elementals. Hindi ko sasabing pumipeke sila. It is a manifestation. But the thing is, it means you're weak and you're not in the business of facing, no? Napansin niyo sa movie na Conjuring, no? Yung si Lorraine ay parang minsan sumisigaw, tapos parang naapektuhan siya, tapos ini-stop siya ng husband niya, tapos siya, yung inilalayo. Dapat ganun gagawin kasi at that moment you're emotionally affected, no? You are even physically kailangan lumayo ka kasi kung tinitira ka na ng tinitira na elemental yung auric field mo, bubutas ang butas, maya-maya pwedeng mahilo ka o whatever, pero hindi naman siguro like exaggeration sabing isang paan sa hukay, no? There is danger always sa pagko-quest ng ganyan o pagtitingin. Kasi unang-una, ang ano niyan ay yung possession, no? Ang pagpasok sa iyo, ang pag-influence sa iyo ng negative spirit. Pero para sabihin mo papatayin ka, it takes quite a big amount of energy for a spirit to hold a knife or do something against you. They may scare you. You may get scared, no? You may have a heart attack because you're scared and you are the one who inflicted yung pain at saka yung sabi mo yung harm sa sarili mo. Ganun yon. Ayun. Yes, baka daw hindi sapat ang protection nila or light kaya matindi ang tama sa kanila. Totoo ka dyan. Kaya nga sabi ko, di ba, pag ako magtuturo, gusto ko muna dumaan sa pain. Gusto ko muna exhaust. Kasi pag dumating po ako at magturo, pag nakita kong wala kang alam, you're out of my class. Kasi ang class na yan, kumbaga yan sinasabi ni JP na master class, it's already teaching you the shortcut or sabihin the techniques of exorcism. Yan. So, nandyan yung mga sikreto na hindi natututunan sa mga libro, hindi natutunan sa psychology, but it's more of tested and proven na mga techniques. And also, you will develop your own. No? Habang dinidevelop mo, kasi titingnan ko kung ano yung paraan ng pag-develop mo kung pwedeng incorporate sa mga natutunan mo. Kasi it is important that you have your own mark. Kasi kapag ginagaya mo lagi ang isang psychic at iniidolo mo at gusto mo lahat maging siya, hindi na ikaw yun. Kasi
ang mga elementals na ito, ang mga negative spirits na ito ay nag-i-evolve din. Tandaan nyo ang multo, any spirit for that matter, elementals, they also improve themselves as they go on. Dati simple lang eh. Sisilip lang sila. Tatakutin ka. Kumbaga, alam niyo yung Monster University, di ba? Di ba, parang maano sila na scare tactics nila. Parang ganon. Natututo na rin sila. How to contact them po yung mga quester. Pumana, they don't have, the questers are not anymore, they have disbanded. No? They're no longer together. May kanya-kanya silang mga field na. Hindi na sila ganon kaano because nga, kawat-akot na. Meron nagtanong kanina, sila po ba yung sanginig? No. Tandaan niyo po ako, never mistake me for a manggagamot. May kanina merong comment na dumidigay pa. Darling, yung digay na sinasabi mo, yan yung mga sa healers na nilalabas nila. It's called a dry vomit. Okay. When you do the dry vomit, lalo na yung mga nangihilot, they do yung dighay. It's to bring out the negative, yung sabi yung hangin na tatawag nila. I don't do that, Iha. I am not a sabi mong nag-hands-on na healer. There are some healers who does Reiki, who does pranic. They also make dighay. I'm not a healer. So, iba naman po ang aking field. No? And them, they're not that also. Good morning, Mario Villa. Hindi sila ganon na sabihin mong nagda-dry vomit na ganyan. Merong iba na for quote-unquote showmanship, they have kasi magandang tingnan eh, kapag may reaction sa katawan. Kaya doon na-amaze. Kaya kapag ang reaction sa inyo, you should know the difference po. Ang mga totoo pong naniniwala at nag-aaral ng paranormal ay you should be discerning na, ay, ano ba yan? Hindi naman yan ganyan. O yun. Kaya nga, di ba yung mga sabi namin, seances, actually nangyayari naman po yung totoo na sabihin mo yung parang sinasapian, ganon, tapos ang gaganyan. Totoo rin po nangyayari yan. Okay. Now, nagkalat ang Pig Latin online. Pidgin Latin. And people are taking and using them as if those are the answer to their problems. We were taught to read them only in mind and not to vocalize or reading them aloud. Tama ka, Angel. Angel, that's a very nice input. Kasi, masabi mo lang ng iba. Sige, I'll just term, mas safe sabihin Deus. Okay, God. Kung iba ang pagkasabi mo, pero syempre ang Deus can be Diyos. Yan, okay. Pag sinabi mo o binigkas mo ng mabagal, tapos may iba pakutya, naiiba. Parang ganito lang. Yun. Bababa ka ba? Di ba? Bababa ka ba? Bababa. Di ba? Yung salitang, minsan bewilder din sa atin ng foreigners, ano ba yun? Bababa, sinabi na, nakaintindihan na. Yun yung sasabi ko. May meaning, palimbawa, bababa. O, baba. O, bababa. O, bababa ako. Baba. Ngayon. So, merong meaning. Ganon din nababago yung Latin. Kaya very careful ka. Tama rin sabi ni Z, it's not really for the weak heart and mahina ang faith. Really. Kaya alam nyo, sa totoo, bago po ako nakarating dito, lahat po ng test ng faith, inaabot ko hanggang ngayon po. Ang dami pa ning test. Okay. Paano daw yung St. Benedict prayer na Latin? Pwede po ba na Latin or English na lang? There is an English, yung Crux Sancti, Pacis Benedicti, yan. Even pagtaas ng boses, merong, para sa akin, huwag mo nang bigasin dito sa bibig. Basahin mo na lang. Kasi pag binigkas mo, that makes it different. So pag nagdadasal ka, huwag mo na sabihin aloud. Basahin mo na lang ng ganun. Yan. Yun yung sinasabi ng isa, no? Na comment. Wala na po ba kayo sa DZM? Sabi ni Noe. Wala. Kasi di ba wala ng panggabi. O, marami naman po kaming wala. Wala na po kasi di ba ang DZMM ay wala na po. Ang teleradyo, panay kung pansinin ninyo, manganing-ngani na lang po. Sa madaling araw po, walang tao. Okay. Kasama ko sina Rod Eason na sa ibang stasyon na rin. Yan. Si Rod Eason parang nasa IZ ba? O RH. Yan. Pati si Dos por Dos. Wala na rin.
Iisa lang po ba yung duwende at the borrowers yung nangihiram ng gamit pag hinahanap? Oh, yes, Romeo, Mangawang. Totoo. Pansinin niyo paano niyo malaman kung may duwende sa bahay niyo? Yung mga gamit niyo kapag mawawala, tapos mamaya nandun na rin. Nakita mo dun, wala. Tapos pagbalik mo nandun. Yan. Ayun. Ano pa ba? Isa lang, ano pa, may pagkataon po natulog ako, bigla akong nagigising kasi po naramdam ko biglang lumulundo ang higaan na parang may umaapak sa kama. Ano po kaya ito? Jonathan Estilier. You know that can be there's a spirit presence in your I remember a very well-known personality. Lagi niya sinasabi sa akin, Star, noong bago ka mag-cleansing ng bahay namin, naramdaman ko merong umupo sa aking kama, lumundo. Tapos sabi niya, tandaan mo ang aking kama ay orthopedic, hindi siya foam, orthopedic. So matigas siya. Para lumundo yan, means merong weight. So merong others, may spirit, definitely. But who they are, hindi natin malaman. Hindi mo naman sinasabi, no? Kung ano yun. Baka naman po, ay okay, nagkalat ang pigeon, tapos na tayo. Naniniwala po ako sa mga spirit ng namatay. 3 times akong naka-experience. Una ng 7 years old, nakakita ko chewing ko ng kamamatay. Pangalawa, of course naman, Ma'am Imelda, that's already, marami na pong tayo ay nakikita na mga spirits ng mga namatay na. Effective po ba yung online healing? Marami sa YouTube, dinadasal na nila through. Depende. Ang effective is kung live. Halimbawa, andyan ka. Andyan yung tao. Live kayo nag-uusap. Kahit na sabihin mo, nasa Zoom kayo o whatever. Live kayo. Yan. Yun. Para sa akin, mas effective yun. Saan po sa Mandaluyong portal? Ay, hindi na. Kasi private po yun. Para pag kasi doon po kasi kasi napupunta ang lolo ko. Hindi. Kasi it's a private property. Way back April, sabi ni Marifel, nakita ko yung ghost ng asawa ko, nakatayo sa may bedside ko, nakatingin sa akin. Noon makita ko siya, unti-unti na siyang nawawala. That time, nasa ICU siya because of brain aneurysm. He's only 28 that time. Ako naman umuwi sa bahay namin. Every night, kasi malapit na injure ang mga anak sa amin. And he passed away in the hospital with my mom. Nasa hospital na ako and ready na ako matulog. Noon maramdaman ko, hindi na to makita. Okay. So, maganda yung kwento mo. Anong benefits ng copper? Bronze? Ranil, ang copper kasi is also panangga. It's hindi bronze. It's copper. You use copper. Yan yung mga pangontra-ngontra. Actually, copper, even with health, it takes away viruses, bacteria. Kaya nga yung iba nagbebenta ng copper mask eh. Copper is, di ba, may mga flasks, may mga it's parang antibacterial lang yung effect eh. Okay. May physical, yun? Ma'am, asahan po ba namin na mabibigyan na pa po kayo ng time slot sa DZMM? No I'm not looking at that. We're looking at something else. Okay. Unang tanungin mo kung maibabalik mo na si Noe, yung iba, yung mas kilala pa nga, wala na eh. O yun. So, meron po kami experience na multo sa bintana. Teka, hindi ko na makita. Multo sa bintana na atin namin kasi binisita kasi namin sila sa bahay nila. Kinawayan pa namin kasi akala namin babae ng kapatid, yung pala multo yung kasi tinanong namin, sino yung nasa taas na nakasilip sa bintana? Nawindang po kami ng kapatid niya, nakatakot. Alam mo, hindi mo naman yung inaasahan eh. Actually, the spirits, paano sila nagpapakita sa inyo? Sila ay magpapakita randomly. Hindi yan sasabihin mo planned. Okay? Yan. Buti na lang hindi kayo natakot at that time na anuhan niyo mo ito, magtatakbuhan kayo nun eh. Ano pa ang mga questions ninyo? Si Vic Lima, ayan, sabi ni Noe, si Vic Lima po nasa DWIC, si Anthony nasa DZRH. Yan. Hindi pa ko sure si Rod nasa RRH. Yan. Lahat na nga po di ba? Tapos sasabihin mo paano lahat na kami wala. 'Yon. So hintayin niyo na lang. Nag-chill lang po ako. Wait lang po kasi it's very critical to choose where you want to be. Yan, hindi po yan ang aking concern ngayon.
Yung anak ko po sabi may third eye daw, sabi ni Joyce Criarte. Maliit pa po siya noon. Natatanggal po ba yun yung third eye po? Lahat ng bata, makakakita until a certain age. Some of the children, umaabot hanggang pagtanda nila. But most children really can see, especially when they're young kids or young babies. Yan, at toddlers, nakakakita po. Bakit po laging nakaputi? Hindi nakaputi. It's the ectoplasm. Kaya yan nakaputi kasi yung glow ng energy. Pero minsan, kung train talaga yung mata nyo, like ako, pag tumingin po ako sa multo, muna at titingnan mo, may liwanag. Pag ganyan ko, ay nakapula, ay nakaduster na ganito. Yan, ganun po. Sino pa ba yan? Miss Star, your take on haunted dolls. Hindi lang haunted dolls. Merong cursed dolls. Sa akin, hindi lang dolls, but there are objects. Kaya you have to be careful when you buy your antiques. No? I am an antique collector of puon, but I process it very well. I cleanse it very well. Kasi minsan, talagang for example, dolls o kaya mga precious items, minsan hindi natin alam ang history. Minsan baka nakakamatayan. Tapos hawak-hawak, or yan yung subject na for example, pinatay siya dahil doon, no? Minsan nakakatakot. Kaya you really have to exercise. Pagka may binibili kayong antiques, although si Ed Gamo nandyan, pero si Ed kasi medyo kiniklensa niya. Meron din niyang cursed object si Ed, tinatago lang niya. Ang dapat talaga ipapaklense niyo sa marunong. Yan. Thank you po sa ribbons. Yes, Aaron. Yes. Ma'am, ano po ibig sabihin? May choice po ang mga souls kung kailan sila tatawid sa kabilang buhay. JL, ganito yan eh. Totoo yan. Unfinished businesses. Kailan tapusin muna nila kung ano yung naiwan. Like for example, kung kinuha ka or by ano na hindi ka handa, yung soul mo will linger. Ayan, well, kasama na to sa multo pa rin. Your soul will linger kasi meron ka pang hindi natatapos. Na kung talagang hindi matatapos yan, then kailangan yung living, yung ating mahal sa buhay na living, i-remind ka na you already died, you already must cross over. So hindi rin po pwede yung ano niyo, yung inyong unfinished businesses masyadong matagal. Yan. So, effective po ba yung red pouch na binibigay ng healer sa mga provinces, pangontra daw sa bati or elements? Z, merong effective, merong hindi. Actually, pansinin nyo ha, yung red pouches na yan, minsan merong Latin sa loob yan. Ang take ko dyan, kung nakakatulong sa inyo and believe nyo nakakatulong, pag hawak ninyo at nakakatulong naman walang hindi maganda sa inyo, then it is effective. But if once you receive it, pagkatapos pangit nangyayari sa inyo, it means it's not good. Pag binuksan mo at may dasal, never say it aloud. Kasi maaring ang manggagamot nilagyan ng sa sarili niyang galing, nilagyan niya ng pangontra usog, pangontra ganyan. Marami pong ganyan sa mga bata, nilagay po sa maliliit na pouches. May mga dasal po. So sa akin lang, if you don't read it, if it does good sa inyo, then okay lang. Pero if it's really parang iba na iba na yon. You should ibaon nyo kung saan lugar. Spirits are attracted to specific persons, but they're also attracted to certain situations or moments with similar signature energy. Yes. In the specific persons, likes. Kaya nga, sabi mo nga, signature energy. Moments with signature energy. Example, merong kasal. Sa isang magandang farm, may kinakasal. Tapos, merong isang spirit na dumaan or nandyan. Or sabihin mo ng ang history rin ng place na yan, noong sinaunang Espanyol, meron di ikinasal sa very spot na yan. This spirit now, dadating. Tapos makikita niya kinakasal kasi nararamdaman niya yung signature energy similar na may kinakasal. May nakaputi, merong sabi mong may nakasuit. So lalapit siya kasi feeling niya siya yung. Kaya minsan, doon nagkakaroon ng mga manifestation kasi nga naka-relate yung spirit doon.
hindi lang sa specific people, ang specific people na sinasabi na spirits, whether malevolent or good ones, yung halimbawa, salbahe, didikitan siya ng masamang spirits. Yan, okay. Ang gandang question ni Angel. Angel, I like your questions. Yung mga biglaan po ba namamatay, totoo bang di lumalayo sa family para masabi ang mga di nasabi dahil biglang, hindi lahat, Lin. Minsan gusto nilang may gusto sila sabihin. Titingin lang yan, lalapit sa'yo, magpapakita, magpaparamdam, pero they could not express themselves. It's mainly because they don't know how or they just died, no? Kapag ganyan, persistent, consistently, balik ng balik at persistent siya, ibig sabihin na may gustong sabihin. Ma'am, nag-iintayin po ba yung mga kaluluwa ng mga magkakamag-anak kasi nakikita, okay, yan sasabing sundo, no? I explained that doon sa spirit conference about the sundo. The sundo kasi may not be, actually, there's some things on sundo. It may be your relative na susundo sa'yo. Kasi, or it can be, God is really, pag nandoon kasi, it's something mysterious. Ang ibinibigay sa yung spirit can be that spirit na dating malapit sa'yo. Kasi there's a controversial belief in spirit. Sa pag lumipat ka doon, nawawala yung, for a long time, parang pinaprocess ka, nawawala na yung kinlanlan mo, yung personality mo. But, during the time na ikaw ay malapit, ang ibinibigay na taga-sundo mo para sumasama ka sa tamang spirit, kasi remember, there are malevolent, evil spirits, and good spirits. Sasama ka doon sa kilala mo para tama ka magko-crossover. Yun ang purpose nun. Paano po matutulungan yung kaluluwa na napakita sa akin noong 2007, tapos nagparamdam ulit siya noong September 29, 2020, yung pala death anniversary niya na October 7, tapos sa panaginipan ko siya, nagpapaluto siya na pritong isda at tinola. Yung tinolang manok, sabi lang niya ng relatives niya na nagpapaluto siya. Just pray for that person. Depende, ano ba relationship Romeo nito sa iyo? Yan. May physical body ba ang duwende? Wala. They're different beings that, kumbaga, yung kanilang existence, walang physical body, pero they go in and out of mga pader. Yan. True ba yung spirit ng mga pets, pag namatay ka, makikita mo sila ulit? Anything that's living, meron naman talagang mark, no? Meron energy. Signature. Si Raquel. Oy, Raquel, how are you? Oh, yeah. My dad passed away last September and my mom dreamt of him and my mom reminded him in his dream that he's already dead. And then my dad just smiled. Yes. Buti nga, ni-remind ng mom mo na wala na siya. Okay? So, it means, actually, pag nag-smile, it means naka-crossover na yun. Okay na siya. Yan, ganun yun. Pero pagka nakasimangot, ibig sabihin na meron pang concern yun. Okay. Ano ba ang ating sabi ni Noe, marami po ba nakahulubilo po namin sa mga coverages, Buhay Media, nakakamiss nga po ibang kasama sa ABS-CBN. Oo, Noe, nakakamiss. Wala tayong magagawa as of now kasi we just have to move on. And this is public service as long as we're doing it. It's still public service. By the way, yung tungkol sa ribbons po, we have a few na lang na naiwan. Please contact the volunteers. And pasensya na po na nag-uulan. Medyo naging mabagal ang pag-deliver ni rider kasi po umuulan. Ngayon, sa mga wala pa po, actually, I'm stopping pero i-stop po. Once wala na po, tapos. Ganun na lang po. We will try to ask more. Pero sana po, pagka in-announce, sana right away, we have volunteers. Contact lang po kahit na kung sino yung pinakamalapit ng volunteer. Huwag mo po kayo maghanap na kay Batangas. Wala pong ganun. Right now, we have volunteers nandito po sa May Cavite para sa mga South area. Kumuha po kayo sa kanila, ipa-LBC nyo po sa kanila. Yan. So, meron po bang mga tanong pa? I think we have, mukhang natagalan tayo ngayon, mukhang 10:30, 2 hours tayo ngayon. Next week po, next week, masaya tayo next week. Ria Katri, salamat. Oo. Sumasama ba, nag-transfer na ba? Yes, Dino. Pagka may affiliation sa'yo o gustong-gusto ko ng elemental, sasama yan sa'yo. Pinsan siya na asawa ko pero hindi ko pa siya nakita.
Pinsan siya ng asawa ko. Romeo, siguro ang may message siya sa asawa mo, hindi sa iyo. Okay, next week, what do we have? Masaya lang tayo next week. Okay? So, ano bang gagawin niya? It's kwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang next week. Because sa susunod na week, doon natin matatapos yung ating, yung last part ng ating tungkol sa multo. And please listen kung ano yung aming tinuturo. Kasi we are unselfishly giving to you yung aming mga advices. Yan. Kasi minsan po ang hirap po yung mag-isa-isa. Kaya makinig na lang po kayo at panoorin nyo na lang ang aming mga videos. Ito like this one, we are going to show this, no? Later, iaano namin sa YouTube. Okay? Maraming salamat. And I hope you enjoyed my utot tale. Yan. Salamat po.